Number 2, kunin mo ang atensyon ng mga tao. Hindi sapat ang pagbibigay ng value sa ibang tao kung hindi naman nila ito alam. Kaya dito na pumapasok ang marketing. Kung walang marketing, walang negosyo na magtatagumpay. Dahil kung hindi alam ng mga tao ang iyong negosyo at ang value nito, hindi rin sila bibili sa iyo. At pag hindi sila bibili, wala ring pera na pumapasok. Kaya napaka-importante na meron kang alam sa marketing. Ang marketing ay isang pamamaraan sa pagkuha ng atensyon sa mga tao na posibleng maging customers ng iyong negosyo sa hinaharap. Atensyon ang kailangan ng iyong negosyo para patuloy ang pagpasok ng mga bagong customers at merong consistency sa pagbebenta ng iyong mga produkto. So paano mo naman makukuha ang atensyon ng mga tao sa sobrang busy na panahon natin ngayon? Una, ay dapat hanapin mo ang mga tao na merong interes sa iyong mga ibinebenta. Aminin na natin na hindi talaga lahat ng tao ay interested sa iyong produkto. Kaya naman ay huwag ka nang magsayang pa ng oras, lakas at pera para ibenta yan sa lahat. Dahil kung iisipin mo, napakadaling ibaling ang atensyon sa isang bagay kung wala kang paki dito. Halimbawa, kahit ikaw lang ang nagbebenta sa buong mundo ng high quality na karne, hindi pa rin bibili dito ang mga vegetarian. Kaya napakabuting imamarket mo ang iyong produkto sa mga tao na merong interest. Pangalawa ay dapat meron kang remarkable na produkto. Sa libro ng Purple Cow ni Seth Godin, gumamit siya ng isang halimbawa para maipaliwanag niya ng maayos ang konseptong ito. Sinabi niya na pag nakakakita ka ng mga kulay brown na baka sa isang bakante, paniguradong hindi mo ito papansinin dahil wala namang bago sa kulay brown na baka. Pero kung makakakita ka ng isang baka na kulay purple, magugulat ka dito at masusurpresa at the same time. At ito na ang magiging focus ng iyong atensyon. Kaya kung nagbebenta ka ng mga produkto na kilala na ng mga tao, mag-isip ka kung paano mo ito mabibigyan ng kakaibang dating para makuha mo ang kanilang atensyon.